It is the prosecution that has to prove that he is guilty beyond the reasonable doubt. Kaya hindi po mali po yung pananaw niyo sa batas. Secretary of Justice pa naman kayo. Ala. Quite used to it. Living here close to the prison, people behave usually, so it's not really bothering me. This is new, that it's every day. Argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippine situation. And it's a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a compelling argument. It's an argument that the defense will raise. This is something that has been argued over the last number of years. Palagay ko hindi lang Pilipino ang pipirma. May indication na kahit na ibang lahi pipirma. Baka sakaling isa sa parang para yugyugin ang ICC. Lalong-lalo na doon sa immediate na pagpapauwi sa ating Pangulo sapagkat alam ko yung karamdaman niya ay nananatili pa. Kawawa naman kung hindi natin mabibigyan ng atensyon. Dadagan, Balita News Update. Dadagan, Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's a... Ang ganda mo today. Bakit bangang? Bakit bangang? Kasi millionaire, sama-sama tayo. Para maging millionaire. Dadagan, Balita. Right, magandang buhay. Welcome back mga kabataan. Welcome. Ito na naman tayo. Nagbabalita ho. Maghahatid sa inyo ng samut-saring informasyon, balitaan. Dito lamang ho sa inyong laging tinututukan ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At babatiin muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum at Happy Eid Mubarak sa inyong lahat. At enjoy lamang kung anong meron ho ngayon dyan sa inyo, mga kabalitaan. Adjust muna natin yung ating mikropono para hindi tayo magkakasapawan. Wow! Alright, so welcome back at ngayon naman po ay meron ho naman tayong ihahatid sa inyo ng mga balitaan. Kaya tumutok lamang ho. Tapusin nyo po itong video ito hanggang dulo. At huwag nyo pong kalimutan na i-share nyo rin at paliguan ng maraming likes mga kabalitaan itong ating video dahil ito po ay nakakatulong sa inyong lingkod. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para ho ang lahat ay laging updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. Pindutin ang notification bell. At tuloy sa panonood, huwag nyo lang pong skip yung ads. At of course mga kabalitaan, pasasalamatan din natin yung ating mga talagang laging nakatambayo 55,941 subscribers. Maraming salamat. Sana bago matapos ang 2025, makaabot na ho tayo ng 100,000 subscribers sa mga kabalitaan. So ngayon po ay ating pag-uusapan itong marami ho tayo, 4 na dapat nating pag-uusapan. Pero ito ho, parang curious ho ako dito mga kabalitaan. Makikita nyo ba sa inyong Okay. So ito po yung video ni Liza Araneta Marcos mga kabalitaan. Ito po ang kumakalat sa social media. Pero hindi video ang kumakalat, kundi yung parang litrato, parang screenshot lang ata at sinasabi nila ito daw ay hindi totoo dahil iba daw yung kulay ng actual na suot ni Liza, yung sa screen daw parang blue, no? Parang na-curious lang talaga ako. Kasi may nag-comment nakaraang araw ba yon, sabi i-check daw doon yung isang YouTube channel. At wala naman ako nakita ho doon. So ito nakita ko po to sa account mismo ni Liza Araneta mga kabalitaan. So kaya ko po ipinapakita ho sa inyo ito dahil gusto ko lang pong klaruhin na marami nagsasabi na nandito na daw sa Pilipinas. Di bali sa akin kung nandito sa Pilipinas o wala. No? Ang punto ko lang po dito para hindi ho malingla itong maligaw itong ating mga kababayan. Ito po ay selebrasyon yata ng Women's Day. Silipin muna natin kung tama ako. I-play natin to without music. Okay. Parang nakasulat to dito. Okay. Up. Okay, baka mahuli ho tayo. National Women's Month mga kabalitaan. Pero na-post ho ito ni Liza M. Nito lamang Marso 29. Sabi niya dito,
cocktail reception to celebrate Women's Month with lady ambassadors and female spouses of heads of diplomatic missions in the Philippines. Kalayaan Hall, Malacañang Palace, Manila, 27 March 2025. So, ito daw yung March 27 pa pala itong celebration. At may napapabalita kasi na di umano si Lisa Marcos ay na-detain. So yan po kumakalat sa social media. Dito po, naandyan na ho siya, no? Naandyan na ho siya. Pero pinost niya ito March 29. Di ba? So March 8 ang Women's Day ho sineselebrate or na-celebrate na itong taong 2025. So, yun lang po yung pinapakita ho natin dito sa inyo. Okay? So, yun lang po. Kinaklaro ko lang po. At dito naman ho tayo sa usapin ni Attorney Yo Topacio. At yung topic niya na isa sa kanyang topics mga kabaitan ay ito na namang hong kaangatan ni Boyeng Rimulya. Binanatan niya na naman dito si Boyeng kasi nga sa sobrang pasikat nag-state visit di umano siya doon sa Timor-Leste. Kinontra ho dito ni Attorney Topacio dahil pag sinasabi kasing state visit, ang kailangan ay pumunta ay may invitation yung mga leader ho, presidente ng ating bansa. Hindi naman ho siya presidente. Nagpapanggap lang siguro presidente. Pag sinabi mo naman na representative, hindi naman daw basta-basta representative lang. Siyempre, may red carpet ho yan eh. May mga dokumentong dapat kang bitbitin patungo sa isang bansang iyong pupuntahan. So, parang sinasabi dito ni Topacio na wag nyo kaming linglangin. Nagmamayabang ka na naman eh. Hindi naman maayos yung hulog. Parang hulog na hulog eh. Panoorin natin si Topacio dito mga kabaitan. Ito ang aking na-worry, bukod sa, alam mo, nagpapaantok ako kahapon, tinitingnan-tingnan ko yung mga bagay-bagay. At bago pa po ang lahat pala mga kabaitan, ay pumalag na ho dito yung Timor-Leste dahil nga binuli ho ni Boyeng. Binuli ho at talagang napaya yung gobyerno ni Marcos dahil sa kayabangan ho nito. So, ang buong kwento ho, istorya, ito pakinggan natin si Attorney. Itong si Secretary ni Mulya, natatawa ko nag-state visit daw siya sa Timor-Leste. Alam nyo, hindi pwedeng mangyari na state visit ay ginagawa ng isang secretary. Ang state visit ay bisita ng head of state to another state upon the invitation of that head of state. Hindi pwede mag-state visit kung hindi ikaw head of state. Sinong head of state ng Pilipinas? Ang Pangulo. Kung hindi ka Pangulo, hindi ka pwede mag-state visit. Ngayon, may pilosopo nagsasabi, or representative. Kung representative ka ng Pangulo, dapat ikaw ay mayroong invitation. Hindi, meron kang formal documents na sinasabing you are representing the President. And then, may ceremonias yan kung talagang state visit. Sasalubungin ka, may plain side honors, yung 21 gun salute, yan, may red carpet yan, may state dinner yan, etc. etc. Yung sasabihin, pumunta ka roon, kinausap mo yung Presidente, baaring official visit yon, pero hindi state visit. Official. May protocols ang state visit kung ikaw ay representative ng Pangulo. Unang-una, itatransmit noong embassy mo doon sa Department of Foreign Affairs nila na etong si so-and-so ang tinatawa ng aming Pangulo. Ituring niya siyang parang Pangulo. Hindi naman nangyari yung kay Mulya eh. Ako meron pa siyang pananaw na malapit na daw bumalik si Tebes for extradition. Pambihira. Hindi na nga nakabalik eh. Bago sasabihin pa niya, ito nakakatawa. Now he will be given a chance to prove his innocence. Sir Boyeng, ang akusado po does not have to prove his innocence. He is presumed innocent. It is the prosecution that has to prove that he is guilty beyond the reasonable doubt. Kaya hindi po mali po yung pananaw niyo sa batas. Secretary of Justice pa naman kayo. Nasa konstitusyon yan, every person accused of a crime is presumed innocent until the contrary is proven.
Then ilalagay na yung mga karapatan niya. He has a right to a lawyer, a fair hearing, the right to examine the witnesses against him, etc. etc. Hindi po para sa akusado na magpatunay na siya ay walang kasalanan. Kayo ang magpapatunay na siya ay may kasalanan by means of proof beyond reasonable doubt. Yun. Di ba? So, sakit nun. At Secretary of Justice pa naman kayo. Di ba? Parang ibig sabihin nito ni Topacio, DOJ Secretary kayo, wala kayong kaalam-alam sa batas, mangmangho kayo sa batas. Yun po yung pahiwatig nitong si Topacio, mga kabalitaan. Oo nga naman, di ba? Kayo yung nagsampa ng kaso eh. Kayo yung magpapatunay na may ginawang mali itong si Arnie Teves, mga kabalitaan. Hindi si Arnie Teves yung magpuproof na wala siyang kumbaga ginawang kasalanan. Yun sa kanya, depensa lang eh. Sige, bato ka ng bato dyan. Siya, didepensa lang ho siya. O kayo ang gagawa ng paraan na talagang tatablahan itong si Arnie Teves, mga kabalitaan. Ganun. Parang ginawa niya dito, yun din ang ginawa niya pagkakamali ho sa pagkakahuli ni Tatay Digong. Or kinidnap, sabi ni Katie Duterte. Di ba? So, ewan ko lang kung, hindi ko na lang sasabihin, pero abogado pa naman, pero ewan ko kung saan niya nilagay yung kanyang kaalaman ho patungkol sa batas, mga kabalitaan. Tingnan mo tuloy, supalpal ka ngayon ni Atty. Topacio. Huwag kasing sobrang hambog. Pati yung kapatid mo si John Vic, huwag sobrang hambog. Yung AKA Renz Verano, mga kabalitaan. At dito naman ho tayo sa kabila, pag-usapan din natin tong update ho tayo dyan sa the Netherlands. Dahil po malamang sigurado ho, makakabalik na talaga itong si Tatay Digong Duterte. Pero sa video ang ating ipapakita ho dito, sabi nga ni Kunti Simod, mga kabalitaan, sabi pa ni Sino ba yung nagsasalita na makapal daw yung nguso, makapal daw yung malapad daw yung muka? Nakalimutan ko yung si Cathy Binag pala yun. Yung abogado ng ICC dito sa Pilipinas, yung makapal yung muka at yung bibig. Malapad yung muka at bibig. Sabi niya dito, sinasaway niya, tinatakot niya, mga kabalitaan, na yung titipon-tipon ng mga kababayan ho natin dyan sa Netherlands at kain sa lupalop ng mundo at ng ating bansa ay talagang madidiin daw ng husto itong si Tatay Digong Duterte. Ano bang ginawa ng mga Pilipino na nagpapakita lang ng suporta? Hindi naman yung rally para ho mag-destabilize. Nagra-rally, peace rally ho yun na nagpapakita o pinapakita nila sa Netherlands na sila ay hindi sang-ayon sa ginawa ng Bongit administration. Yung simpleng pangidnap nila kay Tatay Digong Duterte. Dahil wala ho itong nasunod na due process, mga kabalitaan. Yun po yung sabi ni Conte, baka mahirapan ho yung si Duterte daw dahil sa asal daw ng mga nagrarally. Ano bang ginawa? Wala, hindi naman nanggugulo. Buti pa nga, itong taga-Netherlands, sila mismo ay suportado pa nila. Yung mga nagrarally dyan, yung mga nagtitipon-tipon sa harap mismo ng detention facility ng ICC, mga kabalitaan. Di po ba? Tingnan nyo rito. Kunting clip lang ho ito, mga kabalitaan. Pakinggan nyo po, hindi nakakasagabal ayon sa mga lokal ho dyan, yung mga nakatira malapit sa kulungan, sa detention cell or facility, na sila ay hindi ho na bahala. At ayon pa ng isa dito na kailangan ho nilang i-demonstrate yung gusto nilang gawin. Kailangan nilang ipalabas yung kanilang gustong sabihin. Ito, pakinggan ho natin dito, mga kabalitaan. Buti pa tong mga ibang lahi, nakakaintindi pa. The residential area around the Scheveningen prison is now relatively quiet compared to the festive atmosphere in the previous days. Residents say they're not bothered by the protest outside the detention facility. Quite used to it, living here close to the prison. People behave usually, so it's not really bothering me. This is new that it's every day for a Not really bothering me. So ibig sabihin na okay lang pala sa kanila. Kasi well-organized po yung mga kababayan ho natin dyan sa Netherlands at alam mo nila talaga kung ano ang pros and cons, mga kabalitaan. Hindi ho yan mga mangmang gaya nyo dyan na nakaupo sa Malacanang
lalo na ikaw Kunti dahil talagang namumulitika ka at speaking of party list, yung party list ng Bayan Muna, huwag niyo pong iboto yan ha. Tandaan niyo po, Bayan Muna, siya po yung representatibo ngayon, first nominee ho. Itong ano ba, may isda yata may isdang parang bumubuka yung bibig. Ano nga ba yung klaseng isdang yun? Karpa ba yun? Hindi naman siguro. Yung karpa, parang pag inuuhog, gumagano sa tubig. Parehas naman siguro. Pero may medyo malaki yung nguso eh. Kahalintulad itong si attorney. Diba? So tingnan nyo po mga kabalitaan. Siya mismo, sinisiraan niya na yung mga Duterte. Akala na siguro, nasisinda ko yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. At ito, tingnan nyo, hindi kayo nahiya sa sinasabi ng taga dito, taga dyan sa may Netherlands, na hindi sila nababother. Okay lang sa kanila. Puti pa sila nakakaintindi. Kasi kayo gusto nyo talaga na idiin si Tatay Digong Duterte. A longer period. And it's the first time it's on this side. There's so many people around here. Does it bother you as a local resident? Not at all. Yes. Not at all. They should demonstrate. Residents, however, express Diba? They should demonstrate mga kabalitaan. Ano masasabi ni Kunti ho dito mga kabalitaan? Kayo pang napahiya tuloy sa mga sinasabi nyo. Sila nga dyan, hindi nga sila nagrereklamo eh. Kayo pa kaya na nasa Pilipinas lang? Na hindi nyo nakikita yung sitwasyon, yung nakikita nyo, kung ano lang nakikita sa video. Nagne-negative na na kayo, comment patungkol dyan. Pero itong pagtitipon-tipon ng mga DDS supporter dyan sa the Netherlands, malaking bagay, mahalaga ho ito para makita at makapagbigay ng pananaw itong ating mga abogado na nasa ICC. Kasi maari ho nila itong gawa ng assessment kung bakit ba meron talagang taga-suporta si Tatay Digong. Kung talagang masamang tao si Tatay Digong, bakit ba na nagtitipon-tipon pa rin hanggang ngayon? Sa mga panahon na ito, sa mga oras na ito, naandyan pa rin ho sila nagtitipon-tipon kahit pa kunti-kunti lang. Dahil nagpapakita simula March 11 nung pagkidnap nila kay Tatay Digong Duterte. Diba? So mas nakakatulong ho yun para at least makakadagdag ho yan ng points mga kabalitaan. And si Tatay Digong Duterte ay napakabait sa loob at ang mga tao mismo doon sa loob, sabi pa sa mga parang may nakabanggit yata dito sa yung mga nagvo-vlog dyan na naging close niya daw yung mga ilang inmates dyan, although hindi sila nagkikita-kita pero may time na mag-ano daw sila, magkita. Pero parang naging mabait si Tatay Digong Duterte at mabait talaga yung kanilang tao nito. Yung ano bang term ito? Yung kanilang pagkakakilala nila kay Tatay Digong Duterte. O di ba? Sino bang mga namamatay? Sino bang mga nagugurgor sa war on drugs? Yung mga masasama ng elemento man lamang. Hindi ho yung mga mabubuting tao, hindi kaming mga ordinaryong citizen sa bansa. Kinakampihan nyo yung mga masasamang tao dahil yung utak nyo ay puro mga masasama. Mahalin tulad kayo sa isang demonyo mga kabalitaan. Hindi kayo nahiya dito sa explanation or sa kanyang sa sentiment ng mga tao dito. Yung mga lokal mismo na hindi sila nababahala. expressed concern for Duterte's supporters. They requested additional portable toilets and Di ba? So sobrang tingnan nyo. So wag niyong sabihin na nakakasama yung pagtitipon-tipon ng mga Pilipino diyan sa Netherlands. Dahil ay talagang si Tatay Digong bukas makalawa, makakalabas ho ito mga kabalitaan. Makakalabas ho talaga. Dahil po, ang pinaglalaban ho dito, yung nakasaad po mismo mga kabalitaan sa Article 59, yung sa Rome Statute mga kabalitaan na dapat na kung ano yung batas sa isang bansa, kung ano yung proseso ay dapat masunod. Dito pa lang, hindi na ho nasunod mga kabalitaan. At meron nga ding parang hindi ko na ipinapakita yung interview ni Maris Umalis sa isang kasi ayaw kong panoorin yung interview niya. Pero nabanggit ng isang taga-ICC na kung ang proseso sa isang bansa, kung saan nanggaling yung kanilang dinakip or lilitisin, na ang proseso sa bansang iyon ay kailangan talaga ipakita muna sa local courts, ay dapat yun ang masunod.
Yun po yun mga kabayan. Diyan pa lang sila, hindi na ho nila nabigyan ng sapat na due process, karapatan. Nawala na ho ng karapatan si Tatay Digong Duterte. At ito ang isa sa mga magiging dahilan na makakalabas si Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Muli nagkausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang abogado niya sa International Criminal Court na si Atty. Nicholas Kaufman. Mga plano ni Kaufman, ibabalita sa atin ang kasama natin si Maris Umali. Live mula sa The Hague, Netherlands. Maris. Igan, pasado alas 12 na nga ng hating gabi ngayon dito sa the Netherlands at naniniwala ang kampo o yung defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ng International Criminal Court oras na humiling sila ng interim release para sa dating Pangulo. Binigyang diin ng lead counsel na si Atty. Nicholas Kaufman na karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapalaya habang iniimbestigahan pa ang kaso. Hindi naman daw kasi siya magiging banta kahit mapalaya muna. The first of which is the risk of flight, the second of which is the risk of interference with witnesses or with the evidence, and the third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation, so there is a right for Mr. Duterte to be released. Hindi man masabi kung kailan ihahain, tinatrabaho na raw nila ang paghiling para sa interim release. Sabi pa ni Kaufman, kukumbinsihin nila ang pre-trial chamber judges na walang jurisdiksyon ng ICC sa kaso dahil naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC bago pa masimula ng investigasyon. There is a compelling argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippine situation. And it's a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a compelling argument. It's an argument that the defense will raise. This is something that has been argued over the last number of years. Sinisika pa naming punan ng pahayagang prosekusyon kaugnay nito, pero dati na nilang iginiit na pasok pa rin ito sa jurisdiksyon. So yun po, klarong-klaro ho mga kabalitaan. Itong sinasabi ni Atty. Nicholas Kaufman na wala na ho talaga tayo sa jurisdiction mga kabalitaan ng ICC. So ibig sabihin nun, may malaking tsansa ho na talagang maninindig balahibo itong Bungit administration mga kabalitaan. At sila ay mananagot ho dito. Kaya ayaw ho nila itong katigan kung ano maging desisyon ng ICC kung ito ay papayagang makabalik ng bansa at hindi daw nila ito kumbaga hindi sila makikipag-cooperate dahil unang-una ho takot ho silang balikan sa taong bayan pag naandyan ho pag nakalabas na ho si Tatay Digong Duterte at makabalik dito sa Pilipinas mga kabalitaan, mas lalong lalakas yung puwersa ng PDP laban at mas madadagdagan at lalabas na ho ang mga totoong taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. Yun ang kanilang iniiwasan at sila ay takot mabalikan mga kabalitaan at makakasuhan. Lalo na ho itong si Diwata, lalo na ho itong si Anyo, lalo na ho mga kabalitaan itong si Gibo Teodoro. Naghugas kamay na ho sila itong si Renz Verano, si John Vic Remulla mga kabalitaan, aka Renz Verano ho yan tawag kasi paus-pausin yung boses. Ito naman ho si Bonjing, si ano pala, Boying. May kalalagyan ho yan mga kabalitaan. Takot na ho sila dahil ramdam na ho nila na makakabalik itong si Tatay Digong Duterte dahil sa kanilang mga pagkakamali, kabalastugan at yung planong wala ho sa hulog mga kabalitaan. So ngayon naman po, ayon naman kay Senador Marcoleta, kay Conte, ayon pa naman kay Conte na yung panawagan, yung pagtitipon-tipon mga kabalitaan ay nakakasama daw. Sa performance daw ni Tatay Digong Duterte. Wow, performance nakakasama at lalong manidiin. At ito naman si Senador Marcoleta, kabaliktaran ho. At siya'y naniniwala na ang panawagan ng taong bayan mga kabalitaan, ito'y makakatulong sa pag-uwi ni former President Rodrigo Roa Duterte. At yun din ang nasabi o sinabi natin kani-kanina lang na pwede hong magamit itong pagtitipon-tipon para assessment at para madagdagan yung puntos or points ni Tatay Digong Duterte na papaboran yung request na papauwiin sa ating bansa. Dahil nakikita ho nila, halos sa almost million na ho. No? Palagay natin, mga 500,000 yung mga lumalabas kasi talagang napakasinungaling naman tong balita ng mainstream media. Lalo na itong si Fajardo mga kabalitaan na 60,000 lang di umano ang dumalo doon sa pagtitipon-tipon sa Davao City nung kaarawan ni Tatay Digong Duterte. Talagang ina-adjust nila para may pakita ho nila sa taong bayan na hindi pala ganun kadami
O anong ibig sabihin nun? May pinapanigan ho silang politiko. Hindi ho sila non-partisan ho mga kabalitaan. Yun po yung problema sa ating kapulisan ho ngayon. Dahil bumabaha ang pera sa kamara. At yung pera na yan ay hindi ho napupunta sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino dahil ho sa kanilang kagustuhan na manatili ho sa kanilang pwesto na hindi na ho nila mapabalik si Tatay Digong Duterte ang mga Duterte sa politika. Kaya ginamit ho nila yan dahil nga para may pwersa ho sila. Ayon pa sa mga nakakausap nating mga militar, sila ay na low moral na ngayon dahil binibili yung kanilang prinsipyo sa halagang 300 pesos lang mga kabalitaan bawat araw. At nalulungkot to sila dahil sa pangyayari ho ngayon, hindi lang talaga sila makakakilos. So yun ang kinakatakutan ho nitong Bungit administration. Pero sabi ni Senador Marcoleta, huwag niyo pong kalimutan mga kapitan, lucky 10 ho tayo ha. Para ho sa lucky 10 ha, para ho sa Senado. Kayo na bahalang dumagdag sa dalawa ho mga kabayan. Kanya-kanya na lang ho tayong pumili kung sino. Kung kayo magtatanong ho sa akin, comment lang ho kayo sa baba at ako'y sasagutin ko po kayo mga kabalitaan. Panoorin natin si Senador Marcoleta. Naniniwala naman po si Senatorial Candidate Rodante Marcoleta na malaki ang tulong ng panawagan ng taong bayan para mapauwi sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan po ay nasa The Hague, Netherlands. Samantala, muli naman ginit ng ilang mambabatas na may lapses sa naging pag-aresto sa dating Pangulo at hindi na ibigay ang mga karapatan nito. Erlo Bringas sa detalye. May tulong ang taong bayan para mapakinggan daw ng International Criminal Court. Yan ang sinabi ni Senatorial Candidate Rodante Marcoleta sa kabila ng mga panawagan na mapauwi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa na kasalukuyan nakapiit sa ICC sa The Hague, Netherlands at naharap sa kasong crime against humanity. Kabilang yan sa mga nabanggit ni Marcoleta sa kanya naging pagbisita sa mga Kapampangan sa Mabalacat City sa Pampanga. Ayon kay Kong Marcoleta, sa batas naman daw ng ICC ang pagkakaroon ng panawagan kung kaya't maaari itong maging tulong para mapanawagan sa kinaukulan ng agarang pagpapauwi sa dating Pangulo. Siguro dahil isa namang avenue para maipahayag yung damdamin ng Pilipino at pinapayagan niya yung online na signature. So sayang din yun. Ngayon kung marami at palagay ko hindi lang Pilipino ang pipirma, may indication na kahit na ibang lahi pipirma, baka sakaling isa sa parang para yugyugin ang ICC, lalong-lalo na doon sa immediate na pagpapauwi sa ating Pangulo sapagkat alam ko yung karamdaman niya ay nananatili pa. Kawawa naman kung hindi natin mabibigyan ng atensyon yun. Matatandaan na ng ipinanawagan ang isang e-signature campaign para makalampag ang International Criminal Court na masilip pa naging proseso sa pagdadala doon sa dating Pangulo. Nakasaad kasi sa batas na dapat idinaan muna sa proseso ang Pangulo sa bansa at naibigay ang karapatan nito sa halip ang ginawa sa dating Pangulo ay idiniretso na agad sa The Hague, Netherlands at hindi na naibigay pa ang proseso at karapatan nito. Kung anong masasabi yung reaksyon ng palasyo, ayaw daw makialam for the process na maaari namang pauwiin pala. Ano? Ay, hindi raw makikialam ang palasyo yung panawagan na wala nga namang makialam sila. Ayun ay mekanismo ng ICC. Siyempre, isa sa paraan para ma-influensyahan natin ang akbang na gusto nilang gawin. Siguro naman kung milyon-bilyon ang may palalaganap nating signature at mabisang paraan yun dahil online na mabilisan, maramihan at pinapayagan ng kanilang tuntunin. Alam ko babasahin nila. At hindi lamang yun. Sapagkat yung ginawa naming petisyon nakasalig mismo sa mga argumento na pinapayagan nila at alam naman namin yung argumento namin ay may laman naman para questionin. Hindi dapat maihalin tulad daw ang kaso ng dating Pangulo sa kaso nila Russian President Vladimir Putin at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na parehong may kaso din sa ICC dahil may tuturing na mas malala pa nga ang mga nagawa ng dalawang lider kaysa sa dating Pangulo. Malaking tanong din anya kung bakit hindi pa naaresto ang dalawang lider sa kabila na meron na ding warrant ang mga ito mula sa ICC. Hindi lamang yung jurisdiction pati yung admissibility issue sa pagkakadakip at pagdukot at maging sa gaganaping paglilitis sa kanya. Kukwestiyonin natin yun. Kung kanina sa speech nyo, nabanggit nyo sila President Putin, sila Netanyahu, na may mga current na kaso rin for the ICC. Ano po ba sa tingin nyo? Kasi kailangan banggitin natin yun para makita natin kung talagang makatarungan siya at pareha silang mag-a-apply ng kanilang mga processes. Nauna pang inisyuhan ng warrant of arrest ng dalawang ito At kung tutuusin, pinadaan din sa Interpol. At kung titingnan mo yung nature ng charge, yung crime against humanity of murder, ang element nun ay widespread, systematic attack on civilian population. Hindi naman ganoon ang paraan ni Pangulong Duterte. Erlo Pingas para sa Matalag Agit.
Nga po, no, may punto rin si Senador Marcoleta, mga kabataan, dahil po ang war on drugs ay hindi ho ito, hindi ho ito na matatawag ho nating mass killing, mga kabalitaan. Ito po ay operation at legal na operasyon na sinuportahan ho ng mga kaalyado niya dati na ngayon ay kumambyo ho dahil nga sa mahiwagang puting sobre. At saka yung mainstream media, yan lamang ho ang nagpapalubog ho. Yan ang nagpaparumiho sa war on drugs dahil nga po sila ay, lalo na ho yung ABS-CBN na talaga naman gumaganti rin mga kabalitaan. Tapos ngayon, ang sinasabi ho nila na 30,000 daw, Rappler, ABS, GMA, ano pa ba, ANC. Ngayon, wala palang may pakitang mga pangalan at mga itsura sa mga ito, no? Sa mga taong to, mga kabalitaan. So ano bang ibig sabihin nun? Talagang ginagawa ho nila ng paraan para talaga idiin itong si Tatay Digong Duterte. At nakahanap po sila ng kakampi itong si Bongit dahil isa rin ito, ayon pa ni Duterte, na bangag talaga. At napapansin ko parang namamanas yung mukha nito. Hanapin ko kaya yung video, mga kabalita. Gawan kaya natin yun ng content at reaksyonan ho natin, mga kabalitaan. So malapit na ho mga kalabas si Tatay Digong Duterte. Ang nakakaganda ho ditong kay Attorney Nicholas Kaufman ay hindi niya ho talaga sinasabi sa mainstream media dyan sa Netherlands, ng ABS, ng ANC, sino bang nandiyan pa dyan? GMA, 1PH, mga kabalitaan, yung TV5 yata yan. Hindi ho talaga niya sila sabi. Sinasabi niya lang na, magagawa kami ng hakbang, itong ganito. Pero yung mga strategiya ho, wala hong binabanggit, mga kabaitan. Yun ang nakakaganda. Dahil blind ho ito, itong mga mainstream media na bayaran ho sa ating bansa. At maganda ho yung ginawa na yan. Para sila ay, bukas makalawa, magising sila sa katotohanan, ay nandyan na pala sa, o nakalabas na pala sa detention facility sa Netherlands at nasa ating bansa na pala si Tatay Digong Duterte. Kaya kung nagustuhan niyo po ito, mga kabalitaan, yung ating video presentation ngayon, huwag niyo pong kalimutan, liguan niyo po na maraming likes at comments, and then i-share niyo po. And of course, hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan, mga kabalitaan, subscribe kayo at pindutin ang notification bell. Okay, so sa gustong mag-join ho, may join button ho tayo dyan. Pindutin nyo lang po, join ho kayo sa atin para at least mas dadami na ho yung mga exclusive na miyembro ho sa ating munting bahay, mga kabalitaan. At yung ating mga kababayan or ating mga kapatid na Muslim, mga kabalitaan, no? Happy Eid Mubarak sa inyong lahat. Masalam sa inyong lahat at sana lagi ko kayo ring tumambay ho dito sa ating munting bahay. So bago ho tayo magpapaalam, as usual ho, babatiin muna natin yung ating mga masugid na tagapanood, lalo na ho itong ating subscribers natin na umabot na ho tayo ngayon sa 55,941 subscribers. Maraming salamat ho at sa ating mga moderators, live viewers at team replay kung may live ho tayo, mga kabalitaan. And then babatiin din natin si Mommy Rose and Daddy Berting, magandang buhay, at Tobias family sa Cebu at si Boss Toby, magandang araw sa inyong lahat. At of course, ating mga bagong bayani ng ating bansa, na tinuturing pa naman natin talagang sila itang totoong bayani. Anyway, so maraming salamat to Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino. Mabuhay ho tayong lahat at panatiling tumutok lamang dito sa ating munting bahay. Ang programang ito ay para sa inyo, kabalitaan. Dan Agan Balita News Update. To God be the glory. Mwah, chip chip. Peace out. Dan Agan Balita.